Isang babaeng diyosa sa ganda laban sa isang lalaking gustong maging banal. Sino ang unang bibigay? Ito ang bakbakan ng seduction versus meditation na siguradong magpapakilig at magpapatawa sa inyo. Ang pangalan ng babaeng ito ay Mona. Lumipat siya sa Tokyo 1 taon na ang nakalilipas. Sa buong buhay niya, wala pang lalaking nakatagal sa kanyang ganda at alindog. Gayunpaman, may isang kakaibang lalaki na hindi tinatablan nito. Kaya naman, determinadong makuha ni Mona ang puso niya. Mula nang isilang siya, mayroon ng cute na mukha si Mona. Kinalaunan, nang siya ay lumaki na, nagkaroon siya ng napakaganda at kapansin-pansing hitsura. Dahil doon, maraming kaibigan sa paligid niya si Mona. Gustong-gusto nilang nakakasalamuha siya, kahit ang simpleng pagngiti lang ni Mona ay kayang magpatigil sa lahat ng tao sa paligid niya dahil sa kanyang taglay na inosente. Kaya naman, nakasanayan na niyang lagi siyang sentro ng atensyon. Pagkalipas ng ilang panahon, si Mona ay isa ng high school student. Naroon pa rin ang kanyang kasikatan. Sa tuwing lalabas si Mona, lahat ng mata ay nakatingin sa kanya, at si Mona naman ay napakapalakaibigan sa lahat. Dahil doon, lalo siyang nagugustuhan ng mga tao. Gayunpaman, may isang tao na tila laging nahihiya sa harap ni Mona. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Kuroiwa. Hindi tulad ng mga tao sa paligid niya, laging nakatingin si Kuroiwa kay Mona nang may inis sa kanyang mga mata. Maging si Mona ay hindi alam ang dahilan kung bakit ganoon ang trato ni Kuroiwa sa kanya. Ang totoo, hindi pa nagtatagal si Kuroiwa simula nang lumipat siya rito, kaya hindi pa siya sanay sa bagong kapaligiran. Sa oras na ito, ang ibang mga lalaki sa klase ay sobrang naiinggit, dahil laging may pagkakataon si Kuroiwa na mapalapit kay Mona. Pero si Kuroiwa mismo ay ayaw na magpatuloy pa ito. Dahil dito, nakakaramdam siya ng pagkailang, kaya galit na bumalik si Mona sa kanyang upuan. Ito ang unang pagkakataon na naranasan niya ang ganitong pakiramdam, dahil hindi siya pinapansin ni Kuroiwa. Nasaktan ang kanyang pride. Ilang sandali pa, maingat na pinagmasdan ni Mona si Kuroiwa. Bigla niyang natuklasan na gustong-gusto pala ni Kuroiwa ang mga pusa. Kaya naman, agad itong ginamit ni Mona para makipag-usap sa kanya. Sa sandaling ito, nagpakitang gilas si Mona sa pag-arte ng cute na parang pusa, para makuha ang atensyon ni Kuroiwa. Gayunpaman, muling nabigo si Mona, na nagdulot ng kanyang pagkadismaya. Maging ang ibang mga lalaki ay nakaramdam din ng lungkot kasabay ni Mona. Tahasang tinanggihan ni Kuroiwa ang pagkakataong makipag-usap sa kanya, na nag-iwan kay Mona na tulala. Dahil sa lahat ng pagkakataon, ang ibang mga lalaki ang laging gumagawa ng unang hakbang. Ang buhay ni Mona ay laging napapalibutan ng atensyon at paghanga, ngunit para kay Kuroiwa, ito ay isang ganap na kakaibang kaso. Kaya naman, nakaisip si Mona ng marami pang paraan, pangunahin na para makuha ang atensyon ni Kuroiwa. Ngunit patuloy na nadidismaya si Mona dahil hindi man lang siya tinatapunan ng tingin ni Kuroiwa. Gayunpaman, hindi tumigil si Mona doon. Kailangan niyang gamitin ang kanyang huling alas. Kinalaunan, ng oras na para sa klase, habang nagtuturo ang guro, nagpanggap si Mona na masama ang pakiramdam at gusto niyang ihatid siya ni Kuroiwa sa klinik. Iyon lamang ang unang layunin ni Mona. Pagkarating nila doon, biglang isinandal ni Mona si Kuroiwa sa pader. Tila naging maayos ang takbo ng kanyang plano, ngunit nakaramdam si Mona ng kaunting kawalan sa loob dahil ito ang unang pagkakataon na kumilos siya ng ganoon. Si Kuroiwa ang dahilan kung bakit kailangang gawin ni Mona ang lahat ng ito. Habang natataranta ang lalaki, sinamantala ni Mona ang pagkakataon para magtanong tungkol sa nararamdaman ni Kuroiwa sa kanya. Dahil malamig din ang pakikitungo ni Kuroiwa sa harap ni Mona, nag-aalala siya, natatakot na baka may nagawa siyang mali, kaya sobrang ayaw sa kanya ni Kuroiwa. Bigla itong itinanggi ng lalaki. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mona na nahulog na si Kuroiwa sa bitag. Sa puntong ito, hindi na siya maaaring umatras. Bigla silang nakaranas ng isang maliit na aksidente. Nagresulta ito sa hindi sinasadyang paghiga nilang dalawa sa iisang kama. Tila lumampas na ito sa limitasyon ni Mona. Kaya naman, sa sandaling ito, sobrang nataranta siya. Gayunpaman, si Kuroiwa, matapos ang lahat ng nangyari, ay napanatili pa rin ang kanyang karaniwang ekspresyon. Hindi talaga inaasahan ni Mona na darating ang araw na mawawalan siya ng apil ng ganoon kabilis. Pagkatapos noon, umabot si Mona sa punto ng kawalan ng pag-asa. Wala siyang choice kundi buksan ang kanyang damit sa itaas. Dahil dito, nalito si Kuroiwa. Ngunit, hindi siya tila natuwa rito kahit kaunti. Kaya naman,
talagang nakaramdam ng kawalan ng magagawa si Mona sa sandaling iyon. Subalit, masyado nang malayo ang narating ng lahat. Hindi na kayang iligtas ni Mona ang sitwasyon. Pagkatapos, para makaiwas sa gulo, agad na lumabas si Kuroiwa ng silid at iniwang mag-isa si Mona doon. Biglang kinausap ni Kuroiwa si Mona, na sinasabing dapat niyang itabi ang mga ganoong bagay para sa mga taong talagang gusto niya. Mula sa sinabing iyon ni Kuroiwa, naramdaman ni Mona na wala nang natira sa kanya kundi ang hiya, at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa hindi maipaliwanag na paraan. Pagkatapos noon, bumalik si Mona sa silid-aralan. Pagkarating niya, tinanong siya ng mga lalaki kung kumusta na siya. Si Kuroiwa naman ay hindi nagsalita. Nakatitig lang siya ng maigi kay Mona. Nakakagulat na lalo itong nagpataranta sa kanya. Ang puso ni Mona ay mabilis na ang pagtibok. Bigla siyang nakaramdam ng isang kakaibang bagay. Tila nahuhulog na ang loob ni Mona kay Kuroiwa. At sa sandaling iyon, nagpa siya si Mona ng may buong determinasyon na siguradong makukuha niya ang puso ni Kuroiwa. Kinabukasan, masayang pumasok si Mona sa paaralan. Bigla niyang nakasalubong si Kuroiwa at binati ito. Ngunit tila malamig pa rin si Kuroiwa. Binigyan niya si Mona ng isang mapanghamak na tingin at pagkatapos ay naglakad palayo. Pagkatapos nito, ang klase ay tumuloy na sa physical education. Sa puntong ito, kahit nagsisimula pa lang mag-warm up si Mona, sapat na iyon para mapahanga ang ibang mga lalaki. Ngunit ginawa lang ito ni Mona para mapanood siya ni Kuroiwa. Pero hindi man lang siya tinignan nito. Kaya sa ngayon, hindi na alam ni Mona ang anumang paraan para mapansin siya ni Kuroiwa. Pagkatapos, tumakbo si Mona papunta sa kinalalagyan ni Kuroiwa. Gusto lang niyang tignan ng malapitan ang lalaking ng ahas na balewalain ang kanyang ganda. Ngunit nang magkalapit na ang dalawa, natakot din si Kuroiwa. Pagkatapos noon, nagkaroon ng aksidente si Mona kung saan nabasa ng tubig ang kanyang damit, na nagdulot ng nakakahiyang sitwasyon para sa kanilang dalawa. Ito ay isang hindi inaasahang pangyayari para kay Mona. Hindi inaasahang kumilos ng magalang si Kuroiwa. Ginamit niya ang sarili niyang damit para takpan si Mona. Dahil doon, namula si Mona, ngunit hindi niya kinalimutang magpasalamat kay Kuroiwa. Biglang napansin ng isang babaeng nagngangalang Tomo ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Para naman kay Kuroiwa, umuwi siya kasama ang kanyang mga bagong kaibigan na sina Kido at Kobayakawa. Sa oras na ito, naging mausisa si Kobayakawa tungkol kay Kuroiwa, nagtataka kung bakit ito laging lumalayo kay Mona. Lumalabas na si Kuroiwa pala ang magiging tagapagmana ng isang dambana, at ipinagbabawal sa kanya ang mapalapit sa mga babae. Dahil sa dahilang ito, hindi pa kailanman nagkaroon ng girlfriend si Kuroiwa. Ngunit dito, nakasaksi si Kuroiwa ng maraming nakakahiyang tagpo. Namula pa siya nang maalala ang mga ito. Pagkatapos noon, bumalik ang kanyang katinuan. Pumunta siya sa lugar na ito para sanayin ang kanyang isipan. Nagpa siya si Kuroiwa na mamuhay ng malayo sa anumang tukso. Kinaumagahan, ibinalik ni Mona ang damit ni Kuroiwa na ginamit niya noong nakaraang araw. Lumapit pa siya sa tenga nito para magpasalamat, dahilan para hindi makayanan ni Kuroiwa ang nararamdaman. Kinabukasan sa klase, ang lahat ay nasa art room para sa isang drawing lesson. Si Mona ang nagsilbing modelo para iguhit ng lahat. Namangha ang lahat sa kanyang kakyutan. Si Kuroiwa naman ay humarap sa kabilang direksyon. Sinasadya niyang iwasan si Mona, na agad na ikinagalit ng babae dahil si Kuroiwa ang unang taong kumilos ng ganoon sa kanya. Pagkatapos noon, gumawa siya ng paraan para lumapit kay Kuroiwa. Ngunit dahil sa kakyutan ni Mona, patuloy na namumula si Kuroiwa nang hindi mapigilan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-cute si Mona muli sa araw na ito. Normal lang pala ito, maging ang mga kaklase nila sa paligid ay ganoon din ang nararamdaman. Buti na lang, bumalik din ang katinuan ni Kuroiwa. Nag-focus siya sa pagtapos ng kanyang drawing. Si Mona naman ay nagulat sa kalmado ng ekspresyon ni Kuroiwa. Bigla niyang napansin na laging pasulyap-sulyap si Haruno sa kanya. Samantala, nakatuon ang pansin ni Kuroiwa sa leeg ni Mona, na nagdulot ng pagkailang sa babae hanggang sa wala na siyang magawa kundi tumakbo palabas. Pagkatapos, pumunta siya sa banyo para pakalmahin ang sarili dahil hindi sanay si Mona na tinitignan siya ni Kuroiwa ng ganoon. Sa panig naman ni Kuroiwa, matapos ang drawing, biniro siya ng kanyang mga kaibigan. Nagtataka sila kung anong gagawin niya sa drawing, ngunit tila nahiya si Kuroiwa sa awkward na sitwasyong iyon. Ilang sandali pa, nang oras na para sa break, hindi sinasadyang nagkita sina Kuroiwa at Mona sa library. Sa sandaling iyon,
hindi sinasadyang nagkadikit ang kanilang mga kamay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na naglakad palayo si Kuroiwa, at iniwang mag-isa si Mona doon. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsimulang makaramdam ng inggit ang mga lalaki sa paligid nang makita nilang pumunta si Mona sa pwesto ni Kuroiwa para maupo. Pero sa panig ni Kuroiwa, hindi rin siya komportable. Sinisikap niyang manatiling kalmado. Biglang nakita ni Mona si Haruno na laging sumisilip. Pero nang pagdugtong-dugtongin niya ang mga pangyayari, nagulat si Mona nang malaman niyang ang taong sinisilip ni Haruno ay si Kuroiwa pala. Marahil ay lihim niyang gusto si Kuroiwa, na hindi lubos maisip ni Mona. Unti-unti siyang naging balisa, inisip ni Mona na wala na siyang gaanong oras. Gayunpaman, parang wala namang pakialam si Kuroiwa sa kanya. Sa sandaling ito, determinadong ibigay ni Mona ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos, nagsuot siya ng salamin kasabay ng paghawak ng libro. Ang layunin ni Mona sa oras na ito ay makuha ang pansin ni Kuroiwa. Gaya ng kanyang plano, nataranta si Kuroiwa dahil sa napakagandang hitsura ni Mona sa sandaling iyon. Sa isang pagkakataon, hinawakan pa ni Mona ang binti ni Kuroiwa, na nagdulot ng hiya sa lalaki. Dahil hindi na makayanan ito, wala nang nagawa si Kuroiwa kundi lumipat ng ibang pwesto, na nag-iwan kay Mona na mag-isa at galit dahil muling nabigo ang kanyang plano. Pagkatapos nito, nagpa siya si Mona na sundan si Haruno dahil ito ang kasalukuyan niyang karibal. Ngunit, wala siyang nakuha na anumang kapaki-pakinabang na impormasyon. Pero tila isang masipag na tao si Haruno, bukod doon, mapagkumbaba rin siya. Dahil dito, nag-aalala na si Mona. Natatakot siya na baka mahulog ang loob ni Kuroiwa kay Haruno. Biglang lumapit si Kobayakawa para ibigay kay Mona ang librong hinahanap nila kanina. Sa sandaling ito, nagpasalamat si Mona at nagpahayag pa ng pagkagusto kay Kobayakawa. Gayunpaman, biglang naalala ni Mona na hindi pa niya kailanman nasasabi ang mga ganoong bagay kay Kuroiwa. Kaya pagkatapos noon, pumunta si Mona sa rooftop. Naroon din pala si Kuroiwa, ngunit nag-alinlangan si Mona at hindi nakapagsalita dahil hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay. Mabilis na umalis si Mona pagkatapos. Samantala, naiwan si Kuroiwa doon na nagtataka at mag-isa. Lumipas ang ilang panahon, isang buwan na ang nakalilipas simula nang lumipat si Kuroiwa rito, ngunit wala pa rin siyang senyales na napapansin si Mona, na nagdulot ng matinding pagkadismaya sa babae. At ngayon, mayroon na namang matinding karibal si Mona, si Haruno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon silang dalawa ng pagkakataong mag-aral ng magkasama. Bagamat walang interes dito si Mona, sobrang saya naman ni Haruno tungkol dito. Sa sandaling ito, lalong naging maingat si Mona sa kanya, dahil magkaribal pa rin sila. Biglang nakatanggap ng notification ang phone ni Haruno, ngunit nataranta siya at niyakap ito ng mahigpit dahil may gusto siyang itago. Ngunit dahil dito, lalong naging mausisa si Mona. Hinabol niya si Haruno para malaman ang sikretong nasa loob ng phone nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, puno pala ito ng mga larawan ni Mona. Lumabas na sobrang humahanga pala si Haruno kay Mona dahil napaka-cute nito. Ang inakala ni Mona na kompetisyon ay isa lang palang maling akala. Pagkatapos noon, niyakap niya si Haruno para magpasalamat sa paghanga nito sa kanya. Makalipas ang ilang araw, ang lahat sa paaralan ay naghahanda na para sa festival. Para naman kay Mona, nahihiya siyang harapin si Haruno dahil sa nangyari noong nakaraang araw. Napagkamala ni Haruno na lihim na gusto ni Mona si Kuroiwa, kaya pinalakas ni Haruno ang loob niya. Sa sandaling ito, tinitigan ng maigi ni Mona si Kuroiwa. Maging ang lalaki ay naramdaman ito. Pagkatapos, magkasamang pumunta sina Mona at Haruno sa fitting room. Naghahanda pala sila ng mga isusuot para sa darating na festival. Ilang sandali pa, ipinakilala ni Haruno si Mona sa Love Bridge. Sinasabing kung hahawak ka sa kamay ng taong gusto mo doon, magiging magkadugtong ang inyong puso sa pag-ibig magpakailanman. Kahit walang kinalaman si Haruno dito, nagiging excited siya sa tuwing naiisip niya ito. Pagkatapos noon, nanalangin si Haruno, umaasang maghahawak kamay sina Mona at Kuroiwa doon. Bigla namang may pumasok na isang kakaibang babae sa silid. Kailangan niya palang makausap si Haruno para sa isang bagay. Samantala, naiwang mag-isa si Mona sa silid, kaya gusto niyang sumubok ng maraming damit, lalo na para mapaibig si Kuroiwa sa ganda na inihahanda niya. Bigla namang pumasok si Kuroiwa sa silid. Samantala, sinusukat ni Mona ang isang medyo sexy na damit, na nagdulot ng pagkataranta sa kanilang dalawa sa sandaling iyon.
Sobrang nahiya si Mona dahil dito. Bigla namang may pumasok na iba, kaya wala silang choice kundi mabilis na magtago sa loob ng cabinet. Sa sandaling iyon, nagkaroon sila ng maraming malapit at malalim na pagkakadikit na higit pa sa nararapat. Kinapos pa ng hininga si Kuroiwa dahil sa awkward na sitwasyong iyon. Buti na lang, umalis na ang iba, kaya mabilis na lumabas ang dalawa. Sa puntong ito, inisip ni Mona na sumobra na siya. Bigla naman siyang pinuri ni Kuroiwa. Pagkatapos noon, agad na lumabas si Kuroiwa na natataranta, at iniwang tulala at mag-isa si Mona. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagdulot ito ng kilig sa puso ni Mona. Sa panig naman ni Kuroiwa, nahiya siya matapos purihin si Mona na cute. Parang sasabog na ang puso ni Kuroiwa. Kinaumagahan, gumawa ng paraan si Mona para batiin si Kuroiwa, iniisip na matapos ang nangyari kahapon, magkakaroon na sila ng pagkakataong mas mapalapit sa isa't isa. Gayunpaman, malamig na kumilos si Kuroiwa sa isang nakakatakot na paraan. Pagkatapos noon, dumating na ang araw ng festival at abala ang lahat sa paghahanda. Sa oras na ito, may break si Mona, kaya sinubukan niyang yayain si Kuroiwa. Ngunit tinanggihan ni Kuroiwa ang alok ni Mona sa sandaling iyon. Napagtanto ni Mona na hindi man lang tumitingin si Kuroiwa sa kanya. Naramdaman ni Mona na tila lalong iniiwasan siya ni Kuroiwa kaysa noon. Kaya naman, bago matapos ang festival, gusto ni Mona na tapusin na ang mga bagay-bagay sa pagitan nila ni Kuroiwa ng minsan. Pagkatapos nito, gumawa ng plano si Haruno para pagtapatin silang dalawa, kaya binigyan niya ng bagong gawain sina Kuroiwa at Mona. Kailangan nilang i-promote ang cafe ng magkasama habang suot ang mga espesyal na damit na inihanda ni Haruno. Gayunpaman, habang dumadaan si Kuroiwa sa isang haunted attraction, nakuha nito ang kanyang atensyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ito ang pinakakinatatakutan ni Mona. Pero dahil gusto niyang mapalapit kay Kuroiwa, wala siyang choice kundi yayain itong pumasok ng magkasama. Pagkapasok nila, tila nag-e-enjoy si Kuroiwa habang si Mona naman ay takot na takot sa lahat ng nasa paligid niya. Pagkatapos noon, nakaranas siya ng isang napaka-nakakahiyang pangyayari, kaya agad na tumakbo si Mona palabas. Para sa kanya, ang pangyayaring iyon ay isa talagang sakuna. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Mona. Pagkatapos nito, niyaya niya si Kuroiwa na manood ng concert. Dahil maliit at marupok si Mona, sinamantala niya ang pagkakataong ito sa pag-asang bubuhatin siya ni Kuroiwa sa kanyang mga balikat. Pero napagkamala ni Mona ang ibang tao na siya si Kuroiwa. Ilang sandali pa, sumali sila sa iba pang mga aktibidad ng magkasama, ngunit patuloy na nabibigo si Mona sa kanyang mga unang plano. Nadismaya si Mona dahil hindi niya makuha ang atensyon ni Kuroiwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinasadyang napunta silang dalawa sa Love Bridge. Sa sandaling ito, naalala ni Mona ang sinabi ni Haruno kanina. Gayunpaman, agad na napansin ng lahat ng tao sa paligid si Mona. Nagtataka sila kung nakikipag-date ba talaga siya, pero agad na nilinaw ni Mona ang maling akala. Lumabas na naroon lang sila para i-promote ang cafe. Pagkatapos noon, naintindihan na ng mga magkakapareha sa paligid ang totoo. Sa sandaling ito, ipinaliwanag ni Mona kay Kuroiwa ang kahulugan ng tulay kung saan sila nakatayo noon. Biglang hinawakan ni Mona ang kamay ni Kuroiwa, na nagdulot ng pamumula nito sa hiya. Napagtanto ni Mona na mabilis ang tibok ng puso ni Kuroiwa, at totoo nga ito. Inisip ni Kuroiwa na kailangan niyang maging mas maingat laban sa mga mapangahas na kilos ni Mona. Pagkatapos noon, binalak ni Kuroiwa na bumalik sa silid-aralan, ngunit sinadyang matamba ni Mona sa sahig, umaasang hahawakan ni Kuroiwa ang kanyang kamay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit ni Kuroiwa ang kanyang mga kamay para buhatin si Mona. Dahil dito, lalong nahiya si Mona. Ang puso ni Mona ay nakaramdam ng kakaiba sa sandaling ito. Hindi niya maipaliwanag kung ano ang nararamdamang ito. Ilang sandali pa, bumalik na sa trabaho si Mona. Nadismaya siya dahil patuloy na nabibigo ang kanyang mga plano. Sa sandaling ito, napansin ni Haruno ang ekspresyon ni Mona. Nahulaan niya na hindi naging maayos ang mga bagay-bagay para kay Mona. Kaya pagkatapos noon, humanap muli si Haruno ng ibang pagkakataon para sa kanya. Gayunpaman, hindi na masaya ang pakiramdam ni Mona at napansin din ito ni Kuroiwa. Pero hindi rin niya alam kung paano ito haharapin. Subalit, ang katahimikan sa pagitan nila ay nagpapabaliw kay Mona. Pakiramdam niya ay nawalan na siya ng gana. Biglang may nahulog na kahon sa likod ni Mona. Habang umiiwas siya,
hinawakan ni Kuroiwa ang kanyang kamay para tulungan siya. Sa hindi inaasahang sitwasyon, hinawakan din ni Mona ang kamay ni Kuroiwa. Dahil dito, nataranta si Kuroiwa, pero sobrang saya niya dahil hindi pa siya nakakaranas ng ganito noon. Pagkatapos ng sinabing iyon ng lalaki, biglang namula si Mona sa gulat. Kinabukasan sa paaralan, maraming bagong magkasintahan matapos ang festival. Inisip ni Mona na lahat ng iyon ay dahil sa alamat ng Love Bridge. Pagkatapos, biglang naalala ni Mona ang mga sandali kahapon sa pagitan nila ni Kuroiwa sa tulay na iyon. Gayunpaman, hindi masyadong makapag-isip si Mona dahil hindi pa niya matanggap ang katotohanan na nahulog na ang loob niya kay Kuroiwa. Biglang dumaan si Kuroiwa kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Mona. Pagkatapos, sabay-sabay na silang pumasok sa klase. Sa oras na ito, gustong lumabas ni Kobayakawa pagkatapos ng klase, kaya pumayag ang lahat. Dahil dito, naging masaya ang kanilang pagsasama pagkatapos at nagkaroon din ng pagkakataon si Mona na lumabas kasama si Kuroiwa. Gayunpaman, tila nahihiya si Kuroiwa. Talagang hindi pa siya nakaranas ng ganitong bagay noon. Si Mona naman ay hindi rin nalalayo ang nararamdaman. Nagsimula siyang mahiya sa tuwing direktang hinaharap si Kuroiwa. Pero pagkalipas ng ilang sandali, nagkaroon ng sapat na lakas ng loob si Mona para tumabi kay Kuroiwa. Gusto pa niyang makihati sa bote ng tubig nito. Bagamat tila nag-aalinlangan sa simula, naging mas mapangahas si Mona kaysa noon. Si Kuroiwa naman ay hindi makayanan ang nararamdamang ito at iyon ang ikinainis ni Mona dahil siya ang laging gumagawa ng paraan sa lahat, pero kabaligtaran si Kuroiwa. Laging iniwasan ni Kuroiwa si Mona sa bawat sitwasyon. Kahit sa klase, hindi pala kaibigan si Kuroiwa kay Mona. Laging masama ang trato nito sa kanya sa tuwing lumalapit siya. Maging si Nakido at Kobayakawa ay napansin ito, kaya pareho silang nagalit. Agad silang gumawa ng paraan para makausap si Kuroiwa sa labas. Gayunpaman, may sariling dahilan si Kuroiwa kung bakit siya kumikilos ng ganoon. Pero alam ni Kobayakawa na ang problema ay kay Kuroiwa, dahil laging pala kaibigan si Mona simula nang lumipat siya rito. Para kay Kido, isang mabait na tao si Mona, at ayon sa paniniwala ni Kuroiwa, dapat din niyang tretuhin ng maayos ang iba. Kaya naman, wala nang dahilan si Kuroiwa para ituloy ang ganitong trato kay Mona. Pagkatapos nito, pinag-isipan itong mabuti ni Kuroiwa. Sa sandaling ito, nagkataong dumaan si Haruno, kaya agad itong nagalit kay Kuroiwa dahil sa malamig na trato nito kay Mona. Maging si Haruno ay hindi matanggap ang ganoong pag-uugali. Pagkatapos, nang magsisimula na ang klase, nakalimutan ni Mona na dalhin ang kanyang libro. Sa sandaling iyon, napansin ni Kuroiwa ang sitwasyon, kaya kusa siyang nag-alok kay Mona na makihati sa kanyang libro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pagkusa ni Kuroiwa ay nagpasaya ng husto kay Mona. Pagkatapos nito, pinagtabi nila ang kanilang mga desk. Dahil gusto lang ni Kuroiwa na tretuhin ng maayos ang iba, inisip niya na hanggat hindi siya nahuhulog ang loob, ayos lang. Mula noon, bumuti na ang mood ni Mona. Kahit malakas ang ulan, nag-e-enjoy pa rin si Mona sa kanyang pagpasok. Bigla naman niyang nakasalubong si Kuroiwa. Ito na nga ang pagkakataon para kay Mona, kaya agad niya itong sinamantala. Dahil umuulan, naghati sila sa iisang payong. Sinamantala ni Mona ang pagkakataon na silang dalawa lang, kaya dahan-dahan siyang lumapit kay Kuroiwa para subukan ang limitasyon nito. Tila may naramdaman ang lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahan-daang lumayo si Kuroiwa sa payong kahit paunti-unting lumalapit si Mona. Pagdating nila sa paaralan, nakita nila ang isang babaeng napakagaling maglaro ng bola. Ang pangalan niya ay Asahi. Sa sandaling iyon, humanga si Mona sa talent ni Asahi. Bigla namang may bola ang papunta kay Mona. Buti na lang, matagumpay na naharang ni Kuroiwa ang bola. Pagkatapos noon, umuwi na sila. Pero bago umalis si Mona, hinila siya ni Asahi para makausap. Mausisa pala si Asahi sa relasyon ni Mona at Kuroiwa. Kaya kailangang ipaliwanag ni Mona na magkaklase lang sila. Pero hindi naniwala si Asahi dahil nakita niyang magkasamang pumasok ang dalawa sa ilalim ng iisang payong, at patunay iyon na hindi ordinaryo ang kanilang relasyon. Gayunpaman, agad na itinanggi ni Mona ang chismis ng pagde-date, pero nanindigan si Asahi sa kanyang opinyon, dahilan para mawalan ng lakas si Mona. Pagkatapos, nang umuwi siya kasama si Kuroiwa, naalala ni Mona ang buong pangyayari kanina. Pinaghinalaan niya na baka may gusto rin si Asahi kay Kuroiwa.
Natatakot si Mona na baka si Asahi ang maging hadlang sa magandang relasyon nila ni Kuroiwa. Kaya nang dumating si Mona sa klase, tinanong niya si Haruno tungkol sa impormasyon ni Asahi. Lumabas na isa palang napakasikat na babae si Asahi sa paaralan. Star player pala siya ng soccer team. Kahit first year student pa lang si Asahi, masipag din siya at magaling sa pag-aaral. Sa madaling salita, perpekto si Asahi, at lalong nag-alala si Mona. Dahil kung ang isang babaeng tulad ni Asahi ay lihim na gusto si Kuroiwa, magiging malaking hamon ito para sa kanya. Bigla namang may pumunta sa klase para hanapin si Mona. Walang iba kundi si Asahi. Dahil hindi pa sila tapos mag-usap kaninang umaga, gusto ni Asahi na ituloy ang usapan ngayon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din pala si Kuroiwa, kaya gusto ni Mona na lumipat ng ibang lugar para mag-usap. Nang makita ni Asahi si Kuroiwa, bigla siyang nagbago ng ugali. Nawala ang pagiging mayabang ni Asahi at bigla siyang naging sobrang mahiyain. Biglang namula ang mukha ni Asahi. Dito naging sigurado si Mona sa isang bagay, talagang gusto ni Asahi si Kuroiwa. Pagkatapos noon, opisyal nang nagdeklara ng war si Asahi kay Mona. Desidido siyang hindi susuko. Kinabukasan sa klase, hindi inasahan ni Mona na makakaharap niya ang isang taong may ganoong ugali. Walang iba kundi si Asahi. Ilang sandali pa, dumating na si Kuroiwa sa klase. Nakita niya si Asahi sa labas ng pinto at namumula ito sa hiya sa sandaling iyon. Tumakbo si Mona para sumingit sa kanilang usapan. Hindi niya hahayaang matalo siya sa harap ni Asahi. Buti na lang at nagsimula na ang klase, kaya nalampasan ni Kuroiwa ang awkward na sitwasyon. Kahit hindi pa nagtatagal simula nang makilala ni Kuroiwa si Asahi, nakapag-iwan na ito ng malakas na impresyon sa kanya. At lalong naging balisa si Mona dahil sa kasalukuyang sitwasyon, si Asahi ay isang malaking banta sa kanilang relasyon. Sa panig naman ni Asahi, talagang nabighani siya kay Kuroiwa dahil sa napakakul nitong hitsura. Pero ang dahilan kung bakit nagagawa ni Asahi na maging mapangahas ay dahil kay Mona, dahil sinabi ni Mona na wala silang relasyon ni Kuroiwa. Humanap si Asahi ng pagkakataon para sa sarili niya. Ilang sandali pa, nagkaroon ng PE class si Mona. Sa sandaling ito, determinadong burahin ni Mona ang unang impresyon ni Kuroiwa sa kanya sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas sa basketball. Pero bago iyon, si Kuroiwa muna ang sumubok. Tila nahirapan siya sa basketball at hindi sinasadyang natumba sa court. Sunod naman si Mona. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagulat ang lahat sa kanyang galing. Inisip ni Mona na sapat na ito para humanga si Kuroiwa. Dahil natalo si Kuroiwa, kailangan niyang maiwan para maglinis. Sinamantala ito ni Mona at nagpaiwan din para makasama si Kuroiwa. Pagkatapos, tinuruan pa ni Mona si Kuroiwa kung paano mag-basketball. Pero dahil sa physical contact na ito, wala nang nagawa si Kuroiwa. Pakiramdam niya ay may dumadaloy na kuryente sa kanyang katawan. Iyon pala talaga ang plano ni Mona, at nagtagumpay siya dahil sobrang naninigas sa kaba si Kuroiwa sa sandaling ito. Biglang lumitaw si Asahi noon. Inisip niya na ang may gusto kay Kuroiwa ay si Mona, pero agad itong pinutol ni Mona. Gayunpaman, tila ayaw sumuko ni Asahi, kaya nagkaroon ang dalawa ng physical contest. Nakatayo lang si Kuroiwa sa labas habang pinapanood sila. Pagkatapos, pareho silang nahiya, inisip nilang sumobra na sila. Kinabukasan, hindi inaasahang hindi pumasok si Kuroiwa sa paaralan, na ikinaalarma ng kanyang mga kaibigan. Lumabas na kahapon pala ay tumakbo si Kuroiwa pauwi sa gitna ng malakas na ulan nang walang anumang proteksyon. Dahil dito, nilagnat siya. Sa oras na ito, gustong bisitahin ni Kido si Kuroiwa pagkatapos ng klase. Dahil mag-isa lang nakatira si Kuroiwa, nag-aalala si Kido na baka mahirapan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din si Asahi sa labas at nakikinig sa kanilang usapan. Ilang sandali pa, magkasamang pumunta si Kido at Kobayakawa sa bahay ni Kuroiwa, habang si Mona naman ay naiwan para bantayan sila. Kikilos siya kapag may pagkakataon na. Gayunpaman, sumunod din pala si Asahi dahil nalaman niya ang plano ni Mona. Nagulat si Mona nang malaman ang dahilan kung bakit pumunta si Asahi. Pumunta pala si Asahi para bisitahin si Kuroiwa. Seryoso pa siyang hinahabol ang kanyang pag-ibig, kaya medyo nag-alinlangan si Mona dahil sa pagiging direkta ni Asahi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, magkasama silang pumasok para tignan si Kuroiwa. Maging siya ay nagulat sa napaka hindi inaasahang pangyayaring ito. Dahil ito ang unang pagkakataon na may babaeng pumunta sa bahay ni Kuroiwa, talagang natulala siya.
Kaya naman, gusto ni Kuroiwa na paalisin na silang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinukat ni Mona ang kanyang temperatura gamit ang kanyang noo. Maging si Asahi ay nagulat. Napunta pala doon si Mona para alagaan si Kuroiwa hanggang sa gumaling ito. Pagkatapos, naghanda ng pagkain ang dalawang babae para kay Kuroiwa. Ito na ang oras para magpasikat sila, pero pareho silang gustong magpakitang gilas, nakakalimutan na ang may sakit dito ay si Kuroiwa. Naging magulo ang paligid para sa kanya, kaya humiga na lang siya at hindi na nang ahas na magsalita. Sa panig ng mga babae, biniro ni Mona si Asahi. Sa sandaling iyon, sa tuwing nakikita niya si Kuroiwa, sobrang kinakabahan siya. Pero totoo naman iyon, kaya hindi alam ni Asahi ang sasabihin. Gayunpaman, susubukan niya ang kanyang makakaya. Iyon ang dahilan kung bakit talagang gusto niya si Kuroiwa, dahil natataranta siya kapag tinatanong ng mga sensitibong bagay. Tumakbo si Asahi sa labas para bumili ng tubig. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog na pala ang loob ni Asahi kay Kuroiwa sa unang tingin pa lang. Sa puntong ito, hindi inakala ni Asahi na magagawa niyang maging mapangahas. Samantala, si Mona naman sa bahay ay nakatitig ng maigi kay Kuroiwa. Biglang bumangon si Kuroiwa. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang napunta siya kay Mona. Dahil dito, nanigas si Mona sa kinatatayuan. Nanaginip pala si Kuroiwa sa sandaling iyon. Pero nang makita ang kanyang mga labi, balak sanang halikan ni Mona si Kuroiwa sa labi. Nagkataon namang kababalik lang ni Asahi sa bahay. Nagalit siya kay Mona dahil sa kanyang ginawa kanina. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Asahi na isang sinungaling si Mona. Ang totoo ay may nararamdaman din si Mona para kay Kuroiwa, pero lagi niya itong itinatanggi sa harap ni Asahi. Gayunpaman, maging si Mona ay hindi ito matanggap. Inisip pa rin niya na sinadya lang niya iyon. Gusto lang patunayan ni Mona na may alindog siya, dahil laging malamig ang trato ni Kuroiwa sa kanya. Nasaktan ang pride ni Mona. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, umabot na ang lahat sa puntong ito. Kinaumagahan, bagamat nasa paaralan sina Mona at Asahi, nag-aalala pa rin sila sa kalusugan ni Kuroiwa. Kinalaunan, dumating na rin ang mga kaibigan ni Kuroiwa sa klase. Inakala nila na magkaibigan sina Mona at Asahi dahil magkasama ang dalawa sa sandaling iyon. Dahil dito, nakaramdam din ng inggit si Haruno. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumasok na si Kuroiwa sa klase ngayon dahil paunti-unti nang bumubuti ang kanyang kalusugan. Sobrang nagpasalamat din si Kuroiwa sa lahat dahil nag-alala sila sa kanyang kalusugan. Biglang umalis si Asahi pagkatapos nyon, saktong nang makita niya si Kuroiwa. Samantala, si Mona naman ay nataranta sa sandaling iyon. Nagsimulang uminit ang kanyang mukha, bagamat hindi niya alam kung bakit. Pagkatapos, may gustong sabihin si Kuroiwa kay Mona, pero wala siyang lakas ng loob na makinig. Kaya, binago ni Mona ang usapan sa ibang bagay, dahil madalang namang makipag-usap si Kuroiwa sa kanya. Mula sa sandaling iyon, laging sinusubukan ni Mona na iwasan siya. Bigla siyang hinimatay ng hindi inaasahan dahil may kaunting problema sa kalusugan ni Mona. Nagulat si Mona nang magising siyang nasa tabi niya si Kuroiwa at inaalagaan siya. Pagkalipas ng ilang sandali, pagkatapos ng klase ni Kuroiwa, nataranta siya nang biruin siya ni Kobayakawa dahil nag-set si Kobayakawa ng isang sexy na babae bilang wallpaper sa phone niya. Hindi sanay si Kuroiwa sa mga ganoong hindi nararapat na larawan. Hindi man lang siya nang ahas na tumingin doon. Pagkatapos, lumabas si Kuroiwa. Balak niyang burahin ang mga larawang iyon kanina, pero dahil maraming tao sa pwesto ni Kuroiwa, wala siyang magawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang pumunta si Kuroiwa sa rooftop, hinabol siya ni Mona at tinawag ang kanyang pangalan ng malakas. Dahil dito, nataranta si Kuroiwa at nahulog ang kanyang phone. Nakita ni Mona ang kanyang phone wallpaper, gayunpaman, hindi siya nag-react at agad na umalis pagkatapos. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kuroiwa na may mali. Ang matalas na tingin ni Mona ay patuloy na nakatitig sa kanya. Gayunpaman, alam ni Mona na biro lang iyon ng mga lalaki, pero nagulat siya na tila hindi naman nakaramdam ng pagkailang si Kuroiwa tungkol dito. Iyon ang dahilan kung bakit nagalit si Mona. Pagkatapos, narinig niya ang biro ng mga kaibigan ni Kuroiwa na dapat daw ay mga larawan ng magagandang babae ang wallpaper ng isang lalaki. Kaya naman, naghahanda na si Kobayakawa na magpadala pa ng mga larawan ng ibang babae. Gayunpaman, hindi ito matanggap ni Mona, kaya agad siyang kumuha ng larawan ng kanyang sarili. Pagkatapos, ipinadala ito ni Mona sa phone ni Kuroiwa.
Gaya ng inaasahan, sobrang nagulat si Kuroiwa. Ngunit ang sunod niyang ginawa ay isang bagay na hindi inasahan ni Mona. Desididong binura ni Kuroiwa ang larawang ipinadala niya. Maging ang mga kaibigan niya ay nagulat sa sandaling iyon. Dumating si Haruno na may hawak na pumpkin. Malapit na pala ang Halloween, kaya gusto ni Haruno na makita si Mona na naka-costume. Gusto niyang ay organisa ang festival na ito kasama ang lahat, na ikinatuwa ng mga tao sa paligid. Ang lahat ay sabik na mag-sign up para makasali. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin si Kuroiwa sa sandaling iyon, pero sa huli ay nagpasya siyang sumali. Pagdating ng weekend, ang grupo ni Kuroiwa ay nakatayo na sa kalsada. Hinihintay pala nila si Mona. Sa sandaling ito, sobrang sabik ni Kobayakawa. Nagtataka siya kung ano ang magiging hitsura ni Mona sa ibang damit bukod sa kanyang uniforme. Pagkatapos, dumating na si Haruno sa tagpuan at agad na sumunod si Mona. Namangha ang lahat sa kanyang ganda. Ang hitsura ni Mona ay talagang nakakaagaw pansin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isa pang sumama sa kanila. Walang iba kundi si Asahi. Bagamat hindi siya masyadong interesado sa Halloween, pumunta siya dahil naroon din si Kuroiwa. Kaya nagpa siya si Asahi na pumunta doon sa sandaling iyon. Patuloy siyang nakakaramdam ng kaba sa tuwing nakikita niya si Kuroiwa. Bigla namang tumakbo si Haruno para makilala si Asahi. Isa na pala siyang loyal fan. Sa katunayan, matagal na niyang sinusubaybayan si Asahi. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta ang lahat sa costume shop. Namangha sila sa laki at ganda ng lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming inihandang cute na damit si Haruno para kay Mona. Si Asahi naman ay nahihirapan pa ring pumili ng kanyang isusuot. Hindi niya alam kung anong estilo ang magugustuhan ni Kuroiwa. Bigla namang lumitaw si Minami sa sandaling iyon. Malapit siyang kaibigan ni Asahi. Pumunta pala si Minami dahil alam niyang nahihirapan si Asahi sa pagpili, at si Minami ang nagtulak kay Asahi na pumunta doon dahil magandang pagkakataon ito para makita si Kuroiwa. Sa susunod na isusuot ni Asahi, naniniwala si Minami na si Kuroiwa ang mabibighani sa kagandahan ni Asahi. Pagkatapos noon, isa-isang lumabas ang mga babae sa kanilang mga naggagandahang suot. Nang maging turn na ni Mona, nagulat ang lahat dahil masyadong sexy ang kanyang costume. Maging si Kuroiwa ay hindi nang ahas na tumingin ng diretso sa kanya. Pagkatapos noon, marahil ay napagtanto rin ito ni Mona, kaya sa sandaling iyon ay sobrang nahiya siya. Sa wakas, dumating na ang araw ng festival. Determinado si Mona na magsuot ng napakagandang costume para siya na ang maging wallpaper sa phone ni Kuroiwa. Pagkatapos, dumating na ang mga babae sa bahay ni Kido. Sa sandaling iyon, ang kanyang grupo ay naka-costume na. Ang mga babae na lang ang hindi pa, kaya pumunta sila sa silid para magpalit. Mausisa si Asahi kung anong costume ang pinili ni Mona. Pinili pala ni Mona na maging isang witch sa pagkakataong ito dahil alam niyang noong nakaraang fitting ay napansin ni Kuroiwa ang costume na ito. Pagkatapos, natapos na ang lahat sa pagpapalit. Gayunpaman, tila may problema si Mona sa kanyang suot, kaya humila siya ng kahit sinong tao para tulungan siyang ayusin ito. Inakala ni Mona na si Haruno ang taong iyon, pero sa hindi inaasahang pagkakataon, si Kuroiwa pala iyon. Dahil sa pagkakataong ito ay balot na balot ang lalaki, walang nakakaalam na siya pala si Kuroiwa. Pagkalipas ng ilang sandali, hiniling ni Mona na tulungan siyang ayusin ang suot, pero sobrang kinakabahan si Kuroiwa sa sandaling iyon. Dahil lalaki siya, talagang hindi niya kayang hawakan ang ganoong sensitibong gawain. Gayunpaman, sinubukan pa rin niyang gawin ang lahat para matapos itong ayusin. Subalit, naghinala si Mona na may kakaiba, kaya binuksan niya ito para tignan kung sino talaga ang nasa loob. Sa kanyang gulat, si Kuroiwa pala ang kasama niya sa sandaling iyon. Dahil dito, sobrang nahiya si Mona. Pero pagkatapos noon, nagsimula na ang lahat sa pagsasaya. Gayunpaman, matapos ang nangyaring iyon, nagsimulang mag-isip si Mona ng negatibo at patuloy siyang nakatitig kay Kuroiwa. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-organisa si Kobayakawa ng isang laro para sa lahat. Nang oras na para magkapares-pares, nag-agawan sina Mona at Asahi para makapares si Kuroiwa. Sa sandaling iyon, bigla silang nag-away ng matindi, pero dahil mapalad si Mona sa pagkakataong ito, nakuha niya ang pwesto. Pagkatapos, nagsimula na ang kompetisyon sa pagitan ng mga magkakapareha. Gayunpaman, naaalala pa rin ni Kuroiwa ang nangyari kanina, kaya medyo wala siya sa sarili sa sandaling iyon. Hindi man lang niya alam ang kanyang ginagawa. Pero dahil gustong-gusto ni Mona na manalo, lagi siyang gumagawa ng paraan sa lahat,
kahit sa sandaling iyon. Pero hindi ganoon kadali ang lahat para kay Kuroiwa. Hindi niya kayang tanggihan ang alindog ni Mona. Ang pakiramdam na iyon ay talagang mahirap ipaliwanag para kay Kuroiwa, dahil hindi pa siya kailanman nagkaroon ng girlfriend. Pagkalipas ng ilang sandali, hindi na ito makayanan ni Kuroiwa. Wala na siyang choice kundi sumuko sa laro. Pagkatapos, nang matapos ang laban, ang nanalong team sa pagkakataong ito ay ang grupo ni Haruno. Sobrang nadismaya si Mona dahil hindi niya naisagawa ang plano na sinabi niya kanina. Para naman kay Kuroiwa, may ibang mga babaeng nagpa-picture sa kanya. Nagkagulo ang mga babae sa paligid ni Kuroiwa, dahilan para sobrang kabahan siya at pagpawisan ng malapot. Pagkatapos noon, lumapit din si Mona kay Kuroiwa para gawin ang parehong bagay. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggi si Kuroiwa na magpa-picture. Hindi makapaniwala si Mona dahil dito. Hindi niya inasahan na muli siyang matatanggihan. Pero sa huli, nakakuha rin sila ng larawan ng magkasama. Gayunpaman, isa itong group photo kasama ang lahat, kaya inisip ni Mona na wala itong masyadong kahulugan. Pag-uwi niya sa bahay, sobrang nadismaya siya. Kinaumagahan sa paaralan, nasa isang awkward na sitwasyon si Kuroiwa. Lumabas na napagtanto niyang mali ang pagtanggi niya kay Mona kahapon. Pero dahil sa sobrang daming nagpa-picture sa kanya na ibang babae, wala siyang choice kundi kumilos ng ganoon. Marahil mula sa sandaling iyon, galit na talaga si Mona kay Kuroiwa. Maging si Kobayakawa ay nagagalit din para sa kanya. Pagkatapos noon, tinignan nila ang group photo kahapon, at napansin ni Kido na may mali sa pagitan ni Mona at Kuroiwa. Marahil ay nasaktan ng husto si Mona, kaya binigyan ni Kido ng payo si Kuroiwa. Mas mabuti raw kung pupunta siya para humingi ng paumanhin kay Mona, dahil si Mona ang taong laging nagmamalasakit at naglalaan ng oras para kay Kuroiwa habang siya naman ay walang pakialam sa lahat. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng matinding pagkagilty si Kuroiwa. Saktong lumitaw si Mona sa likod nila. Inisip ni Kobayakawa na ito na ang tamang oras para kumilos. Gayunpaman, hindi pa handa si Kuroiwa, kaya agad siyang tumakbo sa ibang lugar. Samantala, sobrang bigat ng nararamdaman ni Mona sa loob. Alam niya ngayong araw ay sinusubukan siyang iwasan ni Kuroiwa. Hindi na talaga alam ni Mona ang kanyang gagawin. Maging sa loob ng klase ay patuloy niya itong iniisip. Nang matapos ang klase ngayong araw, ito rin ang araw na sina Kuroiwa at Mona ang naka-duty. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi sinasadyang natapon ni Mona ang maruming tubig kay Kuroiwa. Dahil dito, nakaramdam ng pagkagilty si Mona at agad na humingi ng paumanhin. Gayunpaman, maging si Kuroiwa ay humingi rin ng paumanhin sa kanya, dahilan para matigilan silang dalawa sa sitwasyong iyon. Matapos ang pangyayaring ito, tila mas nagkaintindihan na ang dalawa at sobrang saya ni Mona dahil doon. Kinaumagahan, ang matalik na kaibigan ni Mona na galing Osaka ay dumating sa Tokyo ngayon, kaya sobrang excited si Mona para makapamasyal silang dalawa. Para naman kay Asahi, sa paaralan ay malungkot siya dahil sa kanyang kasalukuyang sitwasyon sa pag-ibig, dahil tila walang progreso sa pagitan nila ni Kuroiwa. Sa katunayan, mas lamang si Mona dahil may pagkakataon itong mapalapit kay Kuroiwa. Bigla namang lumitaw si Kuroiwa sa likod nila. Pumunta pala siya para hanapin si Asahi para ibalik ang pitakang nalaglag nito. Sinamantala ito ng kaibigan ni Asahi at niyaya si Kuroiwa. Layunin ni Minami na bigyan sila ng pagkakataong mas mapalapit sa isa't isa. Hindi inasahan ni Asahi na magkakaroon siya ng pagkakataong ganito kalapit kay Kuroiwa, lalo na't silang dalawa lang. Kaya lalong tumindi ang kaba ni Asahi. Hindi man lang siya ng ahas na tumingin sa mga mata ni Kuroiwa sa sandaling iyon. Wala siyang masabing kahit isang salita, sobrang namula ang kanyang mukha. Sa puntong iyon, tinakpan na lang niya ang mga mata ni Kuroiwa. Pagkatapos, gumawa ng isang mapangahas na hakbang si Asahi. Hinalikan niya si Kuroiwa sa pisngi. Gayunpaman, hindi alam ni Kuroiwa ang nangyari dahil nakatakip ang kanyang mga mata noon. Para naman kay Mona, sabik siyang tumakbo para salubungin ang kanyang luma at matalik na kaibigan, at ang pangalan ng kaibigang ito ay Tomo. Mayroon siyang nakakaakit na hitsura at laging napapansin ng ibang mga lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gustong-gusto ito ni Tomo. Pagkatapos, nag-usap ang dalawa matapos ang matagal na panahon na hindi pagkikita. Mausisa si Mona kung kumusta na si Tomo nitong mga nakaraang araw. Gayunpaman, hindi gaanong nagkwento si Tomo. Napansin ni Tomo na ang tagpuan nila ni Mona ay napakalayo sa paaralan nito. Lumabas na gusto ni Mona na paghiwalayin ang mga bagay sa kanyang buhay.
Ayaw niyang magkahalo ang mga kaibigan niya sa probinsya at ang mga tao sa paaralan. Depende sa tao, nagpapakita si Mona ng ibang panig ng kanyang sarili. Pagkatapos, nahulaan ni Tomo na nagpapakyut si Mona sa paaralan. Sa sandaling iyon, bigla niyang naalala ang mga bagay noon. Noong panahong iyon, baliw na baliw ang lahat ng lalaki kay Mona, kaya lagi silang gumagawa ng paraan para humanga ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinanggihan ni Mona ang lahat, pero gustong-gusto ni Tomo na maranasan ang ganoong pakiramdam. Gayunpaman, sobrang nagulat siya dahil hindi pa kailanman nagkaroon ng boyfriend si Mona, kahit na napakaraming lalaki ang nanligaw sa kanya. Lumabas na hindi pa gaanong naiintindihan ni Mona ang tungkol sa pag-ibig. Gayunpaman, sigurado si Tomo na baka mayroon ng nagugustuhan si Mona, kaya tinatanggihan niya ang lahat. Pero agad itong itinanggi ni Mona. Gayunpaman, bigla niyang naalala ang mga imahe ni Kuroiwa, at pagkatapos ay nahiya si Mona sa kanyang sarili. Agad siyang namula, maging si Tomo ay napansin ang kakaibang kilos niya. Bigla namang lumitaw si Kuroiwa sa likod ni Mona. Dahil dito, natigilan siya ng ilang segundo. Malapit lang pala ang bahay ni Kobayakawa at bumibili lang ng pagkain si Kuroiwa sa tindahan noon, kaya naroon siya. Dahil nakita ni Tomo na kakilala ni Mona si Kuroiwa, hinayla niya ito sa isang upuan para maupo. Pagkatapos, ipinakilala ni Tomo ang kanyang sarili kay Kuroiwa, pero hindi makayanan ng lalaki ang nararamdamang iyon, dahil na rin sa pagiging mapangahas ni Tomo, na lalong nagpidama ng pagkailang kay Kuroiwa. Samantala, nakatitig lang si Mona sa kanilang dalawa. Sinubukan niyang pigilan ang panunokso ni Tomo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ni Tomo ang ilang ekspresyon sa mukha ni Mona at napagtantong hindi ordinaryo ang relasyon nila. Kaya kinumpirma ito ni Tomo kay Mona sa sandaling iyon, tinatanong kung si Kuroiwa ba ang kanyang boyfriend. Gayunpaman, agad itong itinanggi ni Mona, kaya wala nang choice si Tomo kundi gumawa ng paraan para mapagtanto ni Mona ang sarili niyang nararamdaman. Pagkatapos, hiniling ni Tomo kay Kuroiwa ang ilang mapangahas na bagay, na maging si Mona ay hindi na matagalan. Nataranta siya at sinubukang iligtas si Kuroiwa. Dahil sa ginawang iyon ni Mona, humalaklak si Tomo. Pagkalipas ng ilang sandali, natapos na ang kanilang pamamasyal. Bago bumalik si Tomo sa Osaka, may gusto siyang sabihin kay Mona. Alam ni Tomo na si Kuroiwa ang taong gusto ni Mona. Kahit anong tanggi ni Mona, hindi niya maloloko si Tomo dahil bata pa lang sila ay maglaro na sila. Nakita na ni Tomo ang lahat, at pagkatapos noon ay agad nang umalis si Tomo. Kinabukasan sa paaralan, may isang bagong estudyante na kalilipat lang sa kanilang klase ngayong araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang iba kundi si Tomo. Siyempre, sobrang nagulat si Mona dahil akala niya ay nasa Osaka pa si Tomo. Lumipat pala si Tomo dahil sa trabaho ng kanyang ama. Pagkatapos noon, nagalit si Mona dahil hindi man lang nagsabi si Tomo sa kanya. Gayunpaman, gusto lang ni Tomo na sorpresahin si Mona at nagtagumpay siya sa planong iyon. Pero may masamang kutob si Mona. Natatakot siyang baka gumawa si Tomo ng maraming kakaibang pangyayari habang nag-aaral dito. Pagkatapos, pumunta ang dalawa sa rooftop para mag-usap. Sa sandaling iyon, ikinwento ni Mona kay Tomo ang tungkol sa kanyang mga nangyayari sa klase, kasama na ang tungkol kay Kuroiwa. Kaya naman, naintindihan na ni Tomo ang lahat. Lumabas na si Kuroiwa lang ang hindi interesado kay Mona, kaya determinadong makuha ni Mona ang puso nito. Gayunpaman, hindi ito malinaw na napagtanto ni Mona. May nararamdaman na talaga siya para kay Kuroiwa dahil maging si Tomo ay nakikita ito. Pero marahil ay hindi pa ito tinatanggap ni Mona dahil hindi pa siya kailanman na in love noon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tomo na masyado siyang nagmadali. Mabilis siyang nagbigay ng conclusion. Kaya naman, itinuro ni Tomo ang mga kapintasan ni Kuroiwa, na talagang wala namang dapat magustuhan sa kanya. Bigla niyang pinutol ang sinabi ni Tomo. Bagamat tila malamig si Kuroiwa sa labas, sa totoo lang ay napakabait niya. Laging handang tumulong si Kuroiwa kay Mona sa tuwing nahihirapan ito, at higit sa lahat, lagi siyang nagsasabi ng mga salitang nagpapalakas ng loob. Inisip ni Mona na talagang tapat si Kuroiwa. Tunay siyang isang napakabait na binata. Kaya naman, nagtagumpay ang unang plano ni Tomo. Nagsilbi siyang tulay para masabi ni Mona ang sarili niyang iniisip. Siyempre, sigurado na ngayon si Tomo, talagang nahulog na ang loob ni Mona kay Kuroiwa. At hanggat narito pa si Tomo, tutulungan niya si Mona na mapagtanto ito, dahil ito ang unang pag-ibig ng kanyang matalik na kaibigan.
Pero maging si Mona ay hindi pa ito napagtanto, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito. Kaya pagkatapos noon, naglista si Tomo ng mga senyales para patunayan na totoo ang nararamdaman ni Mona. Gayunpaman, tumanggi si Mona na makipagtulungan kay Tomo, pero alam ni Tomo ang iniisip ni Mona sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, lumitaw ang grupo ni Asahi sa likod ni Mona, at napagtanto ni Tomo na magkakakilala pala sila. Kaya naman lumapit siya at niyakap ang lahat, na ikinagulat ni Asahi. Bagamat tila pala kaibigan si Tomo, agad itong tinanggihan ni Asahi dahil ayaw niyang mapalapit sa isang taong kakikilala pa lang niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pagiging direkta ni Asahi ay lalong ikinatuwa ni Tomo. Pagkalipas ng ilang sandali, hinayla ni Asahi si Mona sa ibang lugar para mag-usap. Pumunta pala siya rito para magtapat. Ilang araw na ang nakalilipas, hinalikan ni Asahi si Kuroiwa sa pisngi. Pagkatapos noon ay umalis na siya, at iniwan si Mona na puno ng iniisip. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkabalisa sa loob. Samantala, si Tomo naman sa likod ng pinto ay nakita ang lahat sa sandaling iyon. Naglakad siya papunta kay Mona. Biglang gustong magdaos ni Tomo ng isang welcome party at mayroon siyang dagdag na hiling, iyon ay ang yayain din si Asahi na sumama. Nang makauwi si Mona, kahit madilim na, iniisip pa rin niya ang usapan nila ni Asahi kaninang umaga. Iniisip ni Mona ang relasyon sa pagitan nilang dalawa. Gayunpaman, hindi pa rin siya sigurado sa kahit ano. Pero kahit ganoon, sobrang balisa pa rin ni Mona. Kinaumagahan, nagtipon-tipon ang lahat para lumabas at magsaya. Kasabay nito, nagdaos din sila ng welcome party para kay Tomo na kalilipat lang. Sa sandaling iyon, parehong nag-agawan sina Asahi at Mona na batiin si Kuroiwa, pero tila nauna si Asahi. Dahil dito, nag-alala si Tomo. Pakiramdam ni Tomo ay maaagaw ni Asahi si Kuroiwa bago pa mapagtanto ni Mona ang sarili niyang nararamdaman. Dahil ito ang unang pag-ibig ni Mona, hindi hahayaan ni Tomo na matapos ito ng ganoon lang. Pagkatapos noon, magkakasamang pumunta ang lahat sa amusement park. Dahil ito ang unang pagkakataon ni Kuroiwa doon, namangha siya sa mga tanawin. Samantala, sobrang excited naman ni Haruno, pakiramdam niya ay bumalik siya sa kanyang pagkabata. Habang nangyayari iyon, nakatuon naman ang pansin ni Mona kay Asahi dahil natatakot siyang baka nandoon ito para umatake. Samantala, nakatitig lang si Minami kay Mona. Pagkatapos, nagpares-pares ang lahat para sumakay sa mga rides. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagplano na pala ang grupo ni Asahi, kaya matagumpay siyang nakasama si Kuroiwa. Nadismaya naman si Mona dahil may pagkakataon na ngayon si Asahi na mapalapit kay Kuroiwa. Buti na lang at kumilos na ang matalik na kaibigan ni Mona, gaya ng plano ni Tomo, si Kuroiwa naman ang makakasama ni Mona sa pangalawang round. Para naman kay Kuroiwa, sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nahawakan ni Asahi ang kanyang kamay dahil sobrang takot si Asahi sa napakabilis na roller coaster. Kung hahawakan niya ang kamay ni Kuroiwa, baka mas makayanan niya ang kaba. Pero tila nataranta si Kuroiwa dahil muli na naman siyang nadikit sa isang babae. Bigla na namang bumilis ang tibok ng puso ni Kuroiwa. Gayunpaman, nagsisinungaling lang pala si Asahi kanina, inamin niyang hindi talaga siya takot sa mga ganoong bagay, na ikinagulat ni Kuroiwa. Pagkatapos noon, turn na ni Mona. Sa sandaling iyon, kusa siyang nagtanong kay Kuroiwa tungkol sa relasyon nito kay Asahi. Gayunpaman, sinabi ni Kuroiwa na magkaibigan lang sila. Pero ang sagot ni Kuroiwa ang naging dahilan kung bakit nakahinga ng maluwag si Mona. Bigla namang naging mausisa rin si Kuroiwa tungkol sa kanya. Nagtanong siya kung may nagugustuhan ba si Mona. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sumagot na si Kuroiwa iyon. Pagkatapos, tila nalungkot si Kuroiwa dahil inisip niyang nagalit si Mona sa tanong niya kanina. Para naman kay Mona, nakatitig lang siya sa malayo. Napagtanto ni Tomo na may mali sa pagitan nila, kaya humanap siya ng pagkakataon para bigyan ng oras na makapag-usap sina Mona at Kuroiwa. Iyon ang dahilan kung bakit gustong pabilhan ni Tomo silang dalawa ng merienda para sa lahat. Pero habang naglalakad, walang kahit sino ang nagsalita. Pagkatapos, dumating na sila sa tindahan ng merienda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may promo pala doon, kung sila ay magkasintahan couple makakatanggap sila ng regalo. Kaya naman agad silang itinuring ni Mona na isang couple. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito tinanggihan ni Kuroiwa. Gayunpaman, kailangan nilang patunayan ito sa pamamagitan ng paghalik. Dahil dito, nagulat silang dalawa. Sobrang natakot si Kuroiwa hanggang sa nanginag ang buong katawan niya.
Pero kusa namang lumapit si Mona kay Kuroiwa, dahil wala na ring saysay ang pagsuko sa sandaling ito. Nataranta si Kuroiwa dahil ito ang magiging una niyang halik. Gayunpaman, biglang tumigil si Mona. Hindi niya talaga kayang gawin ito, kahit pahanda na si Kuroiwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, medyo nadismaya ang lalaki. Pagkatapos noon, mag-isang nakipagkita si Mona kay Tomo. Sa sandaling iyon, humalaklak si Tomo dahil naalala niya ang nakaraan. Simula noong nasa middle school pa sila, hindi kailanman naging interesado si Mona sa pag-ibig, pero sumasabay pa rin siya sa iba tungkol sa kanilang ideal type dahil ayaw ni Mona na hindi siya magustuhan ng iba. Gusto pa nga niyang laging nakakakuha ng maraming atensyon mula sa ibang tao. Bukod doon, laging masyadong mahalaga kay Mona ang iniisip ng iba, kaya lagi niyang itinatago ang totoo niyang sarili. Pero sa katunayan, alam ni Tomo na mas magugustuhan pa rin ng mga tao ang tunay na Mona. At sobrang saya ni Tomo nang makita niyang kumikilos ng natural si Mona sa harap ni Kuroiwa nang hindi na kailangang maging ibang tao. Pagkatapos, pinalakas ni Tomo ang loob ni Mona, sinasabing kailangang intindihin niya ang sarili niyang puso at tanggapin ang mga katotohanang nangyayari. Ilang sandali pa, pauwi na ang lahat. Para naman kay Mona, abala siya sa pag-iisip. Nitong mga nakaraang araw, inakala niyang nagbibiro lang si Tomo, pero lumabas na talagang nagmamalasakit pala ito sa kanya. Gayunpaman, nakaramdam pa rin ng takot si Mona, hindi siya sigurado kung kaya ba niyang alisin ang kanyang maskara. Bigla namang naligaw si Mona dahil masyado siyang nakatuon sa sarili niyang iniisip. Habang magte-text sana siya kay Tomo, hindi sinasadyang nalaglag ang kanyang phone sa tubig. Dahil doon, nasira ang kanyang phone. Sa sandaling iyon, ang tanging magagawa niya na lang ay maghintay na hanapin siya ng lahat. Para naman sa grupo ni Tomo, napagtanto nila na nawawala si Mona, kaya naghiwa-hiwalay ang lahat para maghanap. Mabilis silang pumunta para hanapin si Mona. Bigla namang hinaras si Mona ng dalawang estranghero. Walang pakundangan nilang hinawakan ang katawan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw si Kuroiwa sa likod. Nang makita ito, mabilis na tumakbo si Mona papunta sa kanya. Umalis naman ang mga taong may masamang balak. Buti na lang at dumating si Kuroiwa sa tamang oras para mapigilan ang mga masasamang loob. Gayunpaman, sobrang kinabahan si Mona sa sandaling iyon, pero kalaunan ay nagpasalamat din siya kay Kuroiwa sa kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang sandali, muling nahiwalay ang dalawa sa grupo. Sinubukan ni Kuroiwa na gamitin ang kanyang phone para tawagan ang iba, pero nalaglag din niya ito sa tubig gaya ni Mona. Kaya parehong sira na ang kanilang mga phone, wala nang makatawag sa kahit sino. Wala na silang choice kundi maglakad-lakad sa paligid para hanapin ang lahat. Habang naglalakad, hindi sinasadyang nahawakan ni Mona ang kamay ni Kuroiwa. Dahil dito, pareho silang nahiya ng kaunti, pero nagpatuloy pa rin sila sa paghahanap. Naglalakad si Mona sa likod ni Kuroiwa, pero ang kanyang mood ay sobrang kinakabahan. Nagkataong nakita ni Mona ang Ferris wheel. Hindi siya nag-atubiling yayain si Kuroiwa na sumakay, at hindi naman tumanggi si Kuroiwa. Dahil doon, pareho silang sumakay. Gayunpaman, sa loob ng maliit na espasyo, pareho silang tahimik na tahimik. Sobrang kinakabahan si Mona sa kanyang sarili, naaalala niya ang mga salita ni Tomo. Dahil kapag kasama ni Mona si Kuroiwa, hindi siya nag-aatubiling ipakita ang tunay niyang sarili. Pero kapag kasama niya ang iba, lagi siyang kumikilos bilang pinaka-perpektong bersyon ng kanyang sarili. Kahit si Mona ay hindi alam kung bakit. Bigla namang nagkaroon ng problema ang Ferris wheel, kaya naging sobrang lapit ni Mona kay Kuroiwa. Dahil dito, pareho silang mukhang nataranta. Pakiramdam ni Mona ay nahuhulog na siya sa pag-ibig. Lalo siyang nahiya dahil dito. Bigla namang sinabi ni Kuroiwa sa sandaling iyon na nararamdaman niyang kung minsan ay medyo kakaiba ang kilos ni Mona. Minsan daw ay nagtatampo si Mona at naiinis sa isang bagay, pero pagkatapos ay biglang ngingiti ng maliwanag na parang walang nangyari. Talagang hindi maintindihan ni Kuroiwa si Mona. Gayunpaman, para kay Kuroiwa, hindi naman ito masamang bagay. Ang kakaibang kilos ni Mona ang dahilan kung bakit lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Kuroiwa nang hindi mapigilan. Lumabas na ang mga nakaraang kakaibang kilos ni Mona ay paraan pala niya ng pagpapakyut kay Kuroiwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling iyon, ipinahayag ni Kuroiwa ang nararamdaman niya sa isang napakagandang babaeng tulad ni Mona. Pagkatapos noon, tumigil muna ang kanilang usapan doon dahil nahanap na ni Kuroiwa ang iba pa. Nakahinga ng maluwag si Haruno nang makita si Mona. Gayunpaman,
Tila pagod si Mona, kaya humingi siya ng permiso sa lahat na mauna nang umuwi. Pwede namang ituloy ng iba ang pagkain. Gayunpaman, inisip ni Kido na hindi iyon magandang ideya, kaya nagpa siya si Minami na mas mabuting sabay-sabay na lang silang lahat sa ibang araw. Kaya naman, natapos na ang pamamasyal ngayong araw. Sobrang nagpasalamat si Tomo na sumama ang lahat. Pagkatapos, magkasama silang umuwi ni Mona. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng pagkagilty si Mona dahil pakiramdam niya ay siya ang Samaira sa saya ng lahat. Gayunpaman, naramdaman ni Tomo na may mali kay Mona. Napagtanto niya na baka may nangyari sa pagitan nila ni Kuroiwa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagulat si Mona. Talagang hindi niya maitago ang kanyang emosyon. Wala namang dahilan para kumilos si Mona ng ganoon kakaiba. Lumabas na nahihiya pala si Mona dahil natuklasan na ni Kuroiwa ang tunay niyang sarili. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa likod pala nila si Kuroiwa, at alam din ito ni Tomo. Sa sandaling iyon, inamin ni Mona kay Tomo na talagang nahulog na ang loob niya kay Kuroiwa. Sa oras na iyon, sobrang saya ni Tomo. Sa wakas, napagtanto na ni Mona ang sarili niyang nararamdaman. Pagkalipas ng ilang sandali, sinubukang habulin ni Mona si Asahi. Ginawa ito ni Mona para linawin ang isang bagay, na nahulog na ang loob niya kay Kuroiwa. Pagkatapos, agad na humingi ng paumanhin si Mona dahil nagsinungaling siya kay Asahi sa lahat ng pagkakataong ito. Gayunpaman, alam na ito ni Asahi dahil nararamdaman niya ito, at hindi naman iyon masamang bagay. Hanggat tapat ang isang tao sa kanyang sarili, napakabuti na yun. Dahil ang pag-ibig, ayon kay Asahi, ay isang bagay na napakahirap ipahayag, walang sino man ang makakakontrol nito gamit ang katwiran. Hindi inasahan ni Mona na magkakaroon ng ganoong kaisipan si Asahi, at pagkatapos ay umuwi na si Asahi pagkatapos noon. Kinaumagahan, marahil matapos ang napakaraming hindi inaasahang pangyayari, nagsimulang magkasakit si Mona. Oras na ng tanghalian ngayon, kaya tinawagan ni Mona si Tomo para makipag-usap. Sa tuwing nagkakasakit siya, pakiramdam niya ay sobrang lungkot niya. Bigla namang nakita ni Tomo si Kuroiwa na dumadaan, kaya nagpa siya siyang iabot ang phone kay Kuroiwa para makita ni Mona ang mukha nito. Sa sandaling iyon, nataranta si Mona dahil tila pagod at nanghihina ang kanyang hitsura. Natatakot si Mona na baka masira ang kanyang imahe. Pero nang makita ni Kuroiwa si Mona, agad siyang nagulat dahil nakita niya si Mona na nakapijama, at doon siya nawala sa sarili. Ngayon ay magkaharap na silang dalawa. Dahil pumunta si Tomo sa banyo, hindi nila alam ang sasabihin at nakatitig lang sa isa't isa. Gayunpaman, nang nataranta si Kuroiwa, nakita ito ni Mona na nakakatawa. Pagkatapos, tinanong niya si Kuroiwa tungkol sa mga nangyayari sa klase at naging komportable naman ito na magkwento. Dahil doon, nakapag-usap ang dalawa ng natural. Hindi inasahan ni Mona na magiging masaya pala ang pakikipag-usap kay Kuroiwa. Inisip niya na kung makakapag-date silang dalawa, magiging napakaganda niyon. Kinabukasan, bumalik na si Mona na puno ng enerhiya at sigla. Sobrang sabik na siyang pumasok sa paaralan dahil magkakaroon na siya ng pagkakataong makausap si Kuroiwa. Iyon pa lang ay sapat na para maging masaya si Mona. Gusto pa niyang gumawa ng mas maraming bagay ng magkasama. Pagkatapos, pumasok na si Mona sa paaralan na may bagong lakas, at mukhang mas masigla kaysa dati. Bigla namang binati ni Kuroiwa si Mona sa umaga. Dahil ito ang unang pagkakataon na ginawa niya iyon, sobrang nagulat si Mona. Sa sandaling iyon, nakita ni Mona kung gaano kaguwapo si Kuroiwa, at nagpasya siya na kahit anong mangyari ay gagawin niyang boyfriend si Kuroiwa. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.